Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong mo kay Soriano. Mayroon sana akong itatanong eh, bago ko rin malaman kung bagay nito. Dahil marami na akong kausap, ibang iglesia, siguro ipipitsin nila. Pero gusto ko lang tanong sa iyo kung anong bagay nito na anong iglesia ang nailigtas pagdating ng Judgment Day. Yung aling iglesia ang ililigtas pagdating ng Judgment Day. Very clear po sa Biblia yung iglesia ang ililigtas. Basahin po natin sa 1:18 ng Kolosa. At siya ang ulo ng katawan sa bakatwid bagay ng iglesia. Ang tinutukoy po siya, si Kristo. He is the head of the body, the church. Meron ng iglesia na pinamumunuan si Kristo. Okay po? Tama o hindi? Eh, alin ang iglesia ang ililigtas niya? Natural yung pinamumunuan niya. Hindi po ba? Pakinggan natin sa 5:23. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Sino po ang tagapagligtas ng katawan? Si Kristo. Aling katawan ng kanya ililigtas? Yung kanyang pinamumunuan. Siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. That is a very plain and simple truth. That Jesus Christ is the Savior, and He is the head of the body, the church, which He is going to save. Ngayon, ang tanong na malaki ganito, aling iglesia yun, dahil nag-aagawan ngayon? Diba? Alin ba yung iglesia na pinamumunuan ni Kristo, na siya niyang ililigtas? Basa tayo sa isang talata ng Hebreo 3, versikulo 6. Tatapwat si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya. Pakita niyo, si Kristo saan namumuno? Puno sa bahay niya, ng Diyos. Si Kristo pala, puno sa bahay ng Diyos. Alin mo yung bahay ng Diyos? Ano katunayan ang namumuno ron si Kristo? Bukaan muna natin ang 10:21 ng Hebreo. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. May dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Yung dakilang saserdote na yun, ang ating Panginoon Kristo. Pangulo siya sa bahay ng Diyos. Alin ba yung bahay ng Diyos na kanyang pinamumunuan? Unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Alin mo yung pinamumunuan ni Kristo na bahay ng Diyos? It is the church of God. The living God. Iglesia ng Diyos, na ang buhay na Diyos ang ibig sabihin, the pillar and the foundation of the truth. The pillar and the ground of truth. Kaya, si Kristo namumuno sa bahay ng Diyos. Pinatutunayan ang dalawang talatang ito. Puno rin siya at pangulo sa iglesia. Pinatutunayan ito. Ang iglesia ang kanyang pinamumunuan, tinatawag na katawan. Kolosas 1:18. Yung katawan, iglesia. At ang iglesia ang pinamumunuan niya, tinatawag ding bahay ng Diyos. At yung bahay ng Diyos, yun po ang iglesia ng Diyos. Alin po yung iglesia ng Diyos? Natural, yun na Biblia. Paano ngayon, merong mga nakabasa iglesia ng Diyos, sinapit nila sa kanila. Ang ginawa nila, nagparehistro sa securities. Kami ang iglesia Diyos, ang tagapangasiwa, si Ginoong Payawal. Tanong, kayo ba iglesia ng Diyos?
Hindi ka pa nga tao, nakasulat na yun eh. Paano mo maaangkinin ikaw yun? That's a lot of nonsense. Eh, biro mo, sinulat ni St. Paul yun. Year 100, during the 1st century AD. Ngayon, we are on the 20th century, mababasa mo. Sasabihin mo, ikaw yun. Is that foolish or nonsense? Both. Bakit? Biro mo, nasulat sandaan taon, 2,000, magka-2,000 taon na nakakalipas, nasulat. Ngayon, pinanganak ka ng 20th century, kinopya mo, nilagay mo sa securities, tapos ikaw ang tagapangasiwa. Tapos, kayo yung nasa Biblia, hindi totoo yun. Kaya kami, hindi namin kiniklaim kami yun eh. Ang tunay na iglesia, iglesia ng Diyos. Yun ang itinatag ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Yun ang pinangasiwaan ng mga apostol. Yun iglesia ng Diyos. Isa-isa lang yun. Eh kami, ano kami? Iglesia ba kami ng Diyos? Hindi. Kaanib kami. Umanib kami doon. Kaya pati sa rehistro, itong pangalan, ihanap nyo ng katalo. Tingnan natin kung papasa. Kami ang iglesia ni Kristo. Sabi niyo iba, iglesia kami ni Kristo. Eh, asan ka? Sa Biblia ba yan? Nasa Biblia. Roma 16:16. Susunod na tanong, kayo ba yung nasa 16:16 na Roma? Kayo? Kung kayo yun, ba't hindi kayo naghahali ka ng banal na halik? Nasa Roma, magbatian kayo ng banal na halik. Eh, tinatanong ko naman doon sa pastor nila, ano ba kaarabos yung banal na halik? Eh, hindi tayo halik sa pisngi. Eh, nung halikan ni Judas si Kristo sa aking halikan, lips to lips ba? Kaya din halikan. Eh, banal ba yun? May kahulugan nyo, paliwanag nyo, para patunayan nyo, kayo nga yung nasa Biblia. Hanggang hindi nyo napapaliwanag, that means, hindi kayo yun. Ay, sa kuko, hindi kayo pwede naman. Kaya kung merong iglesia totoo, ililigtas ni Kristo, yung nasa Biblia. At para maligtas ka, makisama ka ron, huwag ka magtatayunan sa'yo. Kung sabi, re-emergence of the Church of Christ, re-establishment of the Church of Christ, re-establishment, do we have to establish another? There was once a church in the New Testament times of Jesus Christ that was established by Jesus Christ. Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Sabi ni Kristo. Hindi mawawala yun. It cannot be befallen by the gates of hell. Tapos ngayon magre-re-establish ka. How dare you? That's a lot of nonsense. Ha? Ba't ka mag-i-establish? Nawala ba yun? Nandiyan yun. Buhay yun eh. Hindi naman namamatay yun. The gates of hell shall not prevail against it. Ang sabi ng Biblia. Tapos parang sasabihin mo nawala, nasa likod, tapos magtatayo ka ng panibago. Hindi na tayo kailangan magtayo. Bawal ng Diyos magtayo. Basta, 127:1 ng awit. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Sino lang ang pwedeng magtayo ng bahay ng Diyos? Malibang itayo ng Diyos ang bahay. Walang kabuluhang gumagawa ang nagtatayo. Eh, alin ba yung bahay na yon na Diyos lang ang pwedeng magtayo nun? Basa uli. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at Alin ho ang bahay ng Diyos? Yung iglesia ng Diyos. Sino lang pwede magtayo? Pag tinayo ng tao, pwede ba? Hindi pwede tao magtayo nun. Eh, ba't kayo nagtayo rito sa Pilipinas? Kaya kami, kahit imbestigan nyo, nagtayo ba kami? No! Kami umani. Yun sa nakatayo na. Kumbaga sa daong, hindi kami gumawa ng sariling daong, nakisakay lang kami. Di ba? Tama o hindi? May batayan ba tayo sa Biblia? May batayan ba tayo sa Biblia na kailangan tayo umanib doon sa nakatayo na, hindi na tayo magtatayo? 3:6 ng Efeso. Pakinggan nyo. na ang mga hentil ay mga tagapagmana. Hentil ba tayo o hindi?
Gentil tayo because we are outside Israel. Outside Israel, nasa tinatawag na Gentiles. Gentiles are fellow heirs. Ang mga hintil ay tagapagmana at mga kasangkap ng katawan. anong gagawin ng mga hintil? Sasangkap sa katawan. Alin yung katawan? Yun ang iglesia. Kaya sasangkap ka, aanib ka. Sa English nga nakalagay, members of the same body. Kaanib, kasangkap noong katawan. Kaya kami, nung mag-rehistro sa Pilipinas, hindi kami nagtayo. Nirehistro namin yung organisasyong narito, kami kaanib. Hindi kami nagtayo. Yun ang tamang-tama sa Biblia. Kaya pag rehistro pinag-usapan, rehistro pa lang, talo na kayo eh. Subukan nyo. Kasi ang ginagawa ninyo, bunga ng kawalang unawa, biro mo, Jesus Christ. The name above every name. Is that a church? That is a name. It's not a church. Neither it's an organization. Mag-cure ka na, kaibigan mo. Cure mo na, cure. Upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakit sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatwid bagay si Kristo na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Ang hiwaga ang wika ng Diyos sa makatwid bagay si Kristo na siyang kinatataguan, nakatago dun sa Kristo, ang lahat ng kayamanan, ng karunungan, at kaalaman. Kaya hindi lang ho masasabi na yung pangalang Kristo, sumasakop lang yun sa kanyang pagliligtas. Marami pa hong ibang mga bagay ng Diyos, mga lihim ng Diyos na nakapaloob dun sa salitang Kristo. At katunayan, sinabi po ni Pablo yan, ang hiwaga tungkol yan. Sa 16 ng Aklat ng Roma, 25, ganito po ang ating mababasa. At ngayon sa Kanya na makapangyarihan, na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan, tatapwat na hayag na ngayon. Yung hiwaga ni Kristo ang wika, natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Kaya napakalawak po ng salitang Kristo pag ang pag-uusapan Biblia. Hindi po ibig sabihin lang nun pagliligtas. Kasi po yung Kristo, ay galing sa salitang Griego na Christos, kan ay anointed o pinahira ng langis. Ngayon, ang pagkapahid sa kanya ng Ama ng langis at pagkaka-anoint sa kanya, napakalawak po. Ang katunayan, pinakita po rito sa isang talata ng 28 ng Mateo, versikulo 18, kung gaano kalawak yung kanyang pagiging Kristo. At lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Ang pamamahala naibigay na sa kanya sa langit at sa lupa. Kaya sa Apokalipsis may sinasabing kapamahalaan ng kanyang Kristo. Basahin natin. Hanggang doon sa kabilang buhay, mamamahala si Kristo At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid, na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Pag dumating na ho yung panahong inihagis na si Satanas dumating na ang kapamahalaan at kapangyarihan ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo. Kaya yung salitang Kristo, kung Biblia pag-uusapan, dito at saka doon sa darating, meron yung pamamahala yun Ang katunayan yan, sa Efeso 1:21 hanggang 22. Basa. Saka iba-ibabawan ng lahat na pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop
at sa bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanglibutang ito, kundi naman sa darating. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. At siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Ayun. Kaya ang pamamahala ni Kristo is not only in this world, but also in the world to come. Particularly in the millennium. Ayan po. Marami pong laman-laman, kapatid, yung salitang Kristo sa Biblia. At yung salitang Kristo ay napakalaking hiwaga ang nakapasok doon. Marami yung karunungan ng nandoon, hindi natin kayang sa isang pagkakataong ganito, ating halongkatin lahat yun. Pero Yo, Brother Eli, Maganda kayo po. ang itatanong ko po ay ganito. Ano po ba ang pagkakaiba ng Iglesia ng Diyos kay Yesu Kristo at sa ibang mga religious group dito sa atin? Alam nyo, kung ang tatanungin nyo yung nasa Biblia, sa Biblia po kasi nakasulat yung Church of God in Christ Jesus eh. Ito. Itong salitang ito, nakasulat po yan sa Biblia. And we believe that that is the only church in the Bible. Ngayon, ano pagkakaiba niyan sa ibang religious group? Kung kami po ang tatanungin nyo, ganito po ang pagkakaiba. Strictly we adhere to the gospel. We teach no doctrines other than what is being taught by the gospel. Hindi kami nagtuturo ng iba dun sa nakasulat. Yun ang pagkakaiba namin basically sa ibang pananampalataya. Halimbawa, sa El Shaddai. Ang El Shaddai may mga aral wala sa Biblia. Kagaya nung babaliktad ang payong, sasahurin ng grasya, tatalon, yung iinom ng itlog, gano'n. Isang inom ng itlog, isang talon. Ayun, gano'n ang mga, wala ho sa Biblia lahat yun. Kaya nga tutol ako ron eh. Ang basic na pagkakaiba namin, sa amin ho samahan, lahat ng aming itinuturo at ipinapatupad, nakabatay lang sa Biblia. Wala ho kaming itinuturong wala sa Biblia. Marami ho kasing pagkakaiba eh. Sa Iglesia ni Cristo, may abulo yan ng Webes at saka Santa Cena. Wala sa Bible yun eh. Tutulak ko ron. Si Cristo po, nung magturo ng Santa Cena, walang abulo yan. Walang koleksyon. Sa Iglesia ni Cristo, may koleksyon sa Santa Cena. Kaya tutul po ako ron. Wala kasi sa Biblia yun. Yun ang pagkakaiba namin ng Iglesia ni Cristo. Nagtuturo sila ng abulo yan na wala sa Biblia. Sa amin po wala nun. Halimbawa, doon sa kay Mike Bilarde, anong pagkakaiba namin? Meron sila ikapo. Sa amin po walang ikapo. Dahil hindi ho batas ni Kristo yung ikapo sa Bagong Tipan. Yung ikapo, batas po yun sa Israelites. Pero hindi sa Bagong Tipan. Yun po ang basic na pagkakaiba. Ito po yung pangalawang tanong ko. May mga kung wala po pala kayong ikapo, paano po yung mga kasamahan ninyo, saan po kumukuha ng kanilang ikinabubuhay? Meron kaming voluntary contributions of members para sa church. Pero kung ikabubuhay namin, meron kaming paraan na nababasa sa Biblia, kahit papaano meron kaming hanap buhay. Ako mismo, personal, meron po akong konting mga hanap buhay na iba't iba. Yung aking mga kasamahan, ganun din. Nakikita nyo yung nagbabasa ng Biblia na yon, nagtitinda-tinda yun ng mga iba-ibang klase ng mga merchandise. Sometimes, mga tela, mga polo, mga ready-to-wear dresses, mga relo, ayun, buy and sell. Yun po, si kapatid na Willie. Meron kaming mga workers na meron silang sari-sariling mga negosyo, may mga professionals naman. Kaya hindi sila dapat umasa sa miyembro para sa kanilang kakainin. Sige po, salamat po. Salamat. Ano pong masasabi nyo sa mga taong ginagamit ang mga hayop sa pagsusugal tulad na lang sa sabong? Natutuwa ang mga mananabong
Pagka? Habang nahirapan ng mga manok at mga matay, at sa mga hayop na iba tulad ng aso, naglalaban yun. Eh, habang nasusugatan po, lalong nasisiya ng mga Alam nyo ganito, unang-una ano po, sa premise ng pagsusugal, kahit wala akong hayop, bawal ang sugal na sa Diyos eh. Palagay mo, baraha lang, o pitsa lang ng madyong, bawal po yun sa Diyos eh. Yung pagsusugal, wala po kasing pag-ibig sa sugal eh. Bakit ko sinabing walang pag-ibig sa sugal? Wala naman po kasing nagsusugal na hindi niya gustong manalo siya eh. Di ba? Ang nagsusugal, panalangin niya nga, matalo niya lahat ng tao eh. Di ba ganon? Nawawala yung pag-ibig. Kaya bawal po ng Diyos yun. Pakinggan niyo sa Kawikaan. Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, ikaw ay makikipagsapalaran sa gitna namin. Magkakaroon tayong lahat ng isang supot. Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Do not mingle with them, sabi niyan Diyos. Doon sa mga nakikipagsapalaran, nagsusugal, nagkakaroon ng sansupot, bawal po yun. Sugal per se, bawal. Ngayon, how about yun namang mga taong nagsusugal na pinahihirapan pa yung mga hayop? Palatandaan po yun ng hindi matuwid na tao. Kasi yung pong taong matuwid, basahin po natin sa Biblia. Ang matuwid ay nagpapakundangan sa buhay ng kanyang hayop. Paano sa Ilocano yun? Kawikaan, 12:15. Kaya handa mo na agad pagka... Tinalinteg a tao, ipatpateg na, itibiyag, iti animal na. Ayon. Ang taong matuwid, yung buhay, biyag ng kanyang animal o ng kanyang hayop, pinakukundanganan niya. Therefore, you will not use your pet or your animal for pleasure. Kung matuwid ka. Yun ang sabi ko sa Biblia. Sa English, ang astral body pa po ay pareho din sa espiritu o kaluluwa ng isang tao. Wala naman sinasabi sa Bible na astral body eh. Wala po, walang ganun. Sa Biblia po, ang tao ay mayroon dalawang main component of his being. Ito po yun. Basahin po natin sa 2:7 ng Henesis. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Ayon. God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living soul. Dalawa lang po ang sangkap ng tao. That which came from the ground and the breath of life that was given to him by God. Dalawa lang po yun. Yun ang buo nating pagkatao. Para sabihin, meron pang astral body, meron pang... Wala po sa Biblia. Wala po yun. Maraming salamat Maraming po. salamat din po. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Brother Eli, ito na kaya yung nasa Matthew 24:14, yung pangangaral ninyo? 24:14. Alam nyo, yung nasa 24:14 ng Matthew, nag-umpisa yan during the time of the apostles. Basahin po natin, no? At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. Yung salita ni Jesus Christ, which was said in the year 33 AD, this gospel shall be preached. Meaning, mula nung sabihin ni Jesus Christ yun, hanggang sa matapos ang mundo,
ipangangaral itong ebanghelyong ito sa buong sanlibutan. And that is what is happening now. From the time of the apostles, mula sa panahon ng mga apostol, hanggang sa panahon nating ito, natutupad yung sinabi ni Jesus na ipinangangaral ang ebanghelyong ito. Paano ba matutungayan ang buhay sa langit? Ano po ang mga paraan para maligtas po ang isang tao? Para magkaroon ng buhay na wala hanggan? Opo. Wala pong paraan, isa lang. Ano po yun? 15:1 ng unang Korinto. Ngayoy, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Okay, Ilocano mo ngayon, ha? Ipalawag tumanen kada kayo kakabsat. Ti ibanghelyo nga inkas kasabak kada kayo. Isumat nga inawat yo, isumat nga yanyo asititibker. Ket gapo kinkwana maisalakan kayo. Ayon. Kung tuloy. Asan? Ket gapo kinkwana maisalakan kayo no ikutan niyo nga agnanayon ti sao nga inkas kasabak kada kayo. Ayon. Sabi ni St. Paul, yung ebanghelyong pinangaral ko sa inyo, tinanggap nyo naman, tapos doon kayo nananatili. Sa pamamagitan nito, ligtas kayo. Kung iingatan nyo yung salitang ipinangaral ko sa inyo. If you will believe in the gospel, execute its teachings, do its teachings, tapos remain steadfast in the teachings of the gospel, up to the end, yun, maliligtas ka. Yun lang naman ang paraan, wala nang iba. Pag sumunod tayo rito, ito lang po, wala na iba. Maraming salamat. Salamat din po. Ang tanong ko lang po, tungkol doon sa libro na sinusulat ni Dr. Rebecca Brown. Ano ho masasabi nyo doon? Ano po pamagat noon? Yung he sets the captives free, unbroken curses, prepare for war. Alam nyo, yang si Brown, Dr. Rebecca Brown. isa po siya sa mga fundamentalist sa Amerika. Alam nyo, halos magkakaisa naman yung mga fundamentalist group eh. Magkakaisa sila in their tenets and doctrines and their belief in the Bible. Eh, ang masasabi ko po sa inyo, hindi naman ako naninira ho. Opo. Yung paliwanag niya, how to set the captives free. Yeah. Eh, makikita mo, meron hong mga lisya-lisyang citations of the scriptures dun eh. Meron nga. Meron mga nakalisyaho, hindi na... they use verses in the scriptures taking some of the verses out of context and injecting their preconceived ideas about the verse. Yun ang pinakamasama. If you may notice, pag gumamit po ako ng talata ng Bible, Opo. ang paliwanag is being explained by the next verse that I'm going to read. Nothing is being explained by me. Yes. The Bible explains itself. Yun sana, doon kayo maging meticulous in reading religious articles. Titignan nyo if the explanation cometh from the Bible itself. Eh, napansin ko doon sa libro niya, meron siyang sariling preconceived ideas injected in explaining the verses of the Bible. Delikado po yung ganun eh. Para lang yung mga write-ups ng Jehovah's Witnesses. Biro mo, naniniwala ang Jehovah's Witnesses dun daw sa 144,000 that were sealed in the book of Revelation. Yeah. May Pilipino raw doon. How come na magkakaroon ng Pilipino ron? Those are people from the 12 tribes of Israel. Eh, sa paniwala ng Jehovah's Witnesses, may Pilipino ron eh. Saan ang galing yung idea na yon? It was injected only to the Bible. It's not a part of the Bible. Even if you are going to read in between lines, wala kang makikita na may Pilipino doon sa 144,000. So yung teachings ni Dr. Rebecca Brown doon sa mga libro niya, walang batayan? Merong batayang iba. Pero what makes
a teaching dangerous is the incorporation of man's understanding and man's preconceived idea. The Bible must be understood in the context of God's idea, in the context of God's will. Once the Bible is incorporated with man's ideas, man's beliefs, dun po nagiging mapanganib ang pag-aaral ng kaligtasan. Kaya, I'm sorry, wala akong dala-dala ngayon nung andun sa library ko yung libro niya. Kung andito lang, I can pinpoint to you the exact portions of that book kung saan inilagay niya yung kanyang sariling interpretasyon. Yung tungkol doon sa rapture, sa pre-tribulation, sa mid-tribulation, o sa post-tribulation? It is not in the pre-tribulation. It is not also in the mid-tribulation period, or neither in the post-tribulation period. It is during the tribulation period. What is our what's our basis? On Matthew chapter 24, verse 21 and 22, ang sabi ganito, Sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimulan ng sanglibutan hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas. Tatapwat dahil sa mga hirang, ay paiikliin ang mga araw na yaon. Ano yung araw yung tinutukoy na paiikliin? Yung kaarawan ng tribulation. Malibang paikliin yun, no flesh shall be saved. But because of God's elect, those days shall be shortened. Therefore, when the Bible says, those days shall be shortened because of God's elect, yung elect nandito pa. They are not yet raptured. The elect are here yet. Tapos, and because of the elect, those days shall be shortened. Meaning, kasalukuyang nangyayari yung tribulation. Hindi mo alam kung kalagitnaan, hindi mo alam kung doon sa climax niya, but it depends on God's decision. For Him to save the very elect of God, those days shall be shortened. Hindi natin alam kung saan point yon, kung sa mid, kung sa pre, o sa post. Basta't ang nakalagay doon, while the tribulation is happening, when the very elect of God are yet on earth, then the rapture will come. Yan po. Thank you, brother. Salamat din po. Magandang gabi po, Brother Magandang gabi po. Soriano. Ito po ay matagal ko ang paumanhin ko lang, hindi ko pa alam kung matagal ko nang nabasa po ito sa Biblia, pero hindi ko na matutugong kung saan mismo. Kasi may pangyayari pong ganito, dun sa panahon ng si Jesus noon, maapostolos niya ay nagsumbong sa kanya, parang may mga gumagamit ng pangalan ni Jesus doon na gumagawa ng mga maring kakagagamot, at yun ay parang tinanong nila kung anong gagawin nila. Ngayon, hindi ko alam kung ano ang sumunod na Basahin po natin. Jesus doon. Parang wala siyang aksyon o kaya Meron anong pinagpayo. Meron po. Nagpayo. Basahin po natin. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakita namin ang isa na sa pangalan mo'y nagpapalabas ng mga demonyo at pinagbawalan namin siya sapagkat hindi sumusunod sa atin. Tatapos sinabi ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan siya. Bakit? Sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Ayun. Yun po ang pangyayari sinasabi. Pinagbawalan ng mga apostol kasi hindi naman nila kasamahan eh. Kaya sabi ni Jesus Christ, huwag mo siyang pagbawalan kasi hindi naman siya laban sa atin, suma sa atin siya. Kahit ba hindi pa natin siya kasama. Yun po, nung panahon ni Jesus Christ. And during those days, iisa lang ang Jesus na ipinangangaral. And that is the Jesus, Son of Mary, si Jesus the Christ.
Ngayon, makakalito na, hindi na pwedeng i-apply ito ngayon. Marami na ho ngayon Jesus. Pakinggan nyo. 24 of Matthew. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Ngayon, meron pong lilitaw mga bulaang Kristo. Ngayon ho, marami ng bulaang Kristo at mga bulaang Jesus. Fake Jesus. False prophets and false Jesus and false Christ. Marami na ngayon. Hindi mo na pwedeng i-apply yung nangyari na yun sa mga apostles sa ating panahon. Maraming salamat. Salamat din po. Ito pong tanong ko, galing po sa itis, na nakausap ko po. Kasi po medyo nagugulang po ako. Pantay lang po ba yung pagmamahal ng Diyos? At gusto ko pong malaman kung sino ang mas mahal ng Diyos. Ang tao po ba o si Jesus? Mas mahal tayo ng Diyos. Di ba? Kasi dahil sa'yo, pinabayaan niya masaktan si Jesus eh. Di ba ganun ang analogy nun? Tama? Kung alin ang mas mahalaga sa Diyos? Anghel o tao? Mas mahalaga tao kasi yung anghel, ginawa niyang gwardya ng tao. Kaya ang tawag, anghel de la gwardya. Alin ba mas mahal? Yung ginugwardyahan o yung gwardya? Hindi yung ginugwardyahan. Tamo, di mas mahal ang tao kaysa sa anghel? Ngayon, dahil diyan sa taong ginugwardyahan ng anghel, pumayag naman ng Diyos na si Jesus parusahan nang wala namang kasalanan. O di matindi ang pagmamahal niya sa tao. Diba? Ngayon, kung itatanong mo sa akin, I will just like to make amendments to your question. Maybe you are asking me unwittingly, kaya sasagot naman ako sa'yo just to correct your impression. Ang tanong mo si Jesus di ba? Kung si Jesus, mas mahal niya tayo kaysa dun sa kay Jesus. Pero kung itatanong mo sa akin, yung Kristo, yung Berbo, mas mahal niya yung kaysa sa atin. Salamat po. Kung nalalangin po ba tayo, pinakikinggan po ba tayo ng Diyos? At conforme kung sino ka. At paano... Ito, Nebi 31 ng Juan. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Pagka gumagawa ka ng kalooban ng Diyos, pinakikinggan ka. Gusto ko lang pong magkaroon ng konting kaliwanagan tungkol doon sa Apokalipsis, chapter 13, verse 1 and 2. Merong isang hayop doon umahon sa kalaliman. Mapula. Ano ang gusto niyong maliwanagan doon? Kung ano yun? Kung kanino tinutukoy yun? Yung hayop? Basahin natin. At siya'y tumayo sa buhang ina ng dagat, at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat, na may 10 sungay at 7 ulo, at sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema, at sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso, at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan. Di ba katwid? Itong hayop na ito, binigyan ng dragon ng kapangyarihan. Umahon to mula sa karagatan, no? Ngayon, ito mayroong 7 ulo, 10 sungay. Ano? Tapos, para makita tayo kung sino ito, alamin natin, sino ba yung dragon na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan? 12. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas. Makatwid, yung palang dragon, yun na si Satanas. Itong si Satanas ang nagbigay ng kapangyarihan dun sa hayop na umahon mula sa dagat. Alin ba yung dagat na inahunan nito? Nitong hayop na ito? 17. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita, na kinaupuan ng patutot, ay mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. Sa makatwid,
itong pag-ahon ng hayop dun sa tubig o sa dagat, yun larawan ng yung dagat, yun ang larawan ng mga bansa, wika, yun ang larawan ng sanlibutan. Doon, umahon itong hayop, nagkaroon siya ng kapangyarihan doon. Yun ang sinasabi ng pasyon. Ang sabi rito, lalo sa hayop na tanan na kanyang napagmasdan, katakot-takot matignan, 7 ulot 10 sungay, iisa naman ang katawan. Ito'y pagkakalooban ng Diyos at kapasyahan, gumawa ng kababalaghan, at kanyang makakamtan ang yaman sa karagatan. Tamo, di sa dagat talaga manggagaling ang wealth nito, no? Yun ang larawan ng sinasabi sa Apokalipsis, na aahon siya mula sa dagat, meron siyang 7 ulot, 10 sungay, at ito magiging makapangyarihan tong hayop na to. 13:1-2 yun, ano? Puntahan natin yung 16. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda. Sa makatwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao. Tao yun. At ang kanyang bilang ay 666. Isang tao ito na binigyan ng demonyo ng kapangyarihan. Yun ang sabi sa pasyon. Ang mga pagmimilagro tutulungan ng demonyo. Siya ay magkakabayo at dito sa buong mundo maghahari itong lilo. Sino itong lilo na itong hayop? Lalo sa hayop na tanan na kaniyang napagmasdan, katakot-takot matingnan, 7 ulot 10 sungay, iisa lang ang katawan, doon nahahalimbawa kapangyarihang dakila nitong malupit na diwa, nang siyang ipaniniwala ng imbing tao sa lupa. Di tao ito. Anong klaseng tao? Baka sabi ng iba, presidente raw ito, senador. Hindi. Ang kaniyang mga aral, mga ngaral to, masasama at di katwiran, madlang ugali mahalay, ipagbabantog sa tanan, siya ang Kristiyanong tunay. Tamo? Ito'y mga ngaral na nagpapanggap na Kristiyano. Therefore, hindi si Muhammad ito. Hindi rin ito si Buddha. Ito'y nagpapanggap na Kristiyano. Mga ngaral, lalaki ito. Ang tawag sa Biblia rito, son of perdition. Son, meaning lalaki yun. Mga ngaral. Gano ito kapopular? Magiging hari ito sa buong mundo. Kaya may corona. Di maghanap ka na ng mga ngaral na may corona. Yun. Tsak yun. Halimbawa ko lang po yung kapag may namatay pong kaanib ninyo sa kasi katoliko po ako Bali, ginagawa po kasi ng katoliko, pag may namatay sa katoliko, papasok ng simbahan, babautismohan, tsaka ililibing. Bali, tanong ko po, kung ganun din po ang ginagawa nyo, saan ililibing? Hindi namin ganun ginagawa. Saka yung kaanib namin, pagka namatay na isang tao, paniwala namin, nasa kamay na ng Diyos yun Wala ka nang magagawa dun sa nasa kamay na ng Diyos. Basa. Walang magagawang tunay ang namatay mong katawan, palibhasay lupa lamang, sa abang-aba mo naman
kung ika'y walang sinimpan. O ano sabi bago ka mamatay? Samantalang may hininga at ika'y nabubuhay pa, ay maglaan kang maaga, sukat mong ikaginhawa, ng kagamit-gamit mo na. Ayon. Ang kailangan sa tao, bago kang mamatay, maglaan ka na. Para pag namatay ka, kahit makalimutan kang pamisahan, okay ka na sa Diyos. Wala na mga bauti-bautismo. Wala na. Ano magagawa nun? Eh, namatay sa pangangalo niya, yung kahit lunurin mo sa Red Sea, yun, wala na magagawa ron. Di ba? Eh, kailangan sa'yo, bago ka mamatay, maghanda na muna, sabi ng pasyon. Sabi ng Biblia, ganun din. Ecclesiastes 9:10. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan na iyong pinaparunan. Ayon, sabi, lahat ng masumpungang gawin ng kamay mo, gawin mo ng kapangyarihan mo. Dahil wala nang gawa, wala nang kata, wala nang kaalaman, wala nang karunungan, sa libingang pinaparoonan mo. No, nothing can be done of you. Nor can you do anything. Wala na. Maraming salamat. Salamat. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po. Lalo na po sa inyo, Brother Eli. May katanungan lang po ako. Paano po may papaliwanag ang kalahating oras sa Panginoon kung ilang taon po kumpara dito sa daigdig natin? Kalahating oras? Opo. Alam mo, hindi natin kailangan ipaliwanag yung kalahating oras sa Diyos no? Kasi, yung isang araw, kapareho ng 1,000 taon sa Diyos. At yung 1,000 taon, kapareho ng isang araw. Therefore, walang difference para sa Kanya yon. Pakinggan mo sa 2 Pedro 3:8. Tatapwat, huwag ninyong kalimutan ng mga minamahal ang isang bagay na ito. Alin yun? Na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. Kaya nonsense yun, na i-divide mo yung 1,000 taon, tapos kwentahin mo yung 24-hour period, tapos kwentahin mo yung kalahating oras. Nonsense yun. Kasi sabi ni St. Peter, ang isang araw sa Panginoon, katulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. The same. Kasi, He is eternal, hindi pinag-uusapan sa Kanya 1,000 taon o 1,000,000 taon. Bakit? Eternal siya, hindi siya naiinip Ano? At hindi rin naman siya naiigsian sa kalahating oras. Kasi sa isang kisap mata, makagagawa siya ng hindi kayang gawin ng buong istorya ng sangkatauhan. And that is to change our body from the corruptible to the incorruptible. Kaya, it's nonsense to compute that 1/2 hour as the Iglesia ni Cristo is doing. Na according to sa kanila, 39 years daw yung kalahating oras. Katangahan yun. Maraming salamat po. Salamat din. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Sa lahat ng mga taon dito. Bali katanungan ko po, sa panahon po natin ngayon, pwede po ba kumain ng dugo? Pwedeng kumain ng dugo? Sa panahon po natin ngayon. Maraming kumakain ng dugo ngayon, hindi pwede. Di ba? Binabarbecue pa nga yung dugo Pwede yun. Pero sa isang mananampalataya sa Diyos, yung dugo, it is a sacred thing. Yun ay isang bagay na sagrado. Kasi yun ay pantubos, larawan ng pantubos ng kaluluwa ng tao. 9 ng Ebreo. Ganito nakasulat. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Ayan. Ang simboliko ng pagpapatawad ng Diyos ay ang pagkabuhos ng dugo. Kaya sa isang Kristiyano, he regards blood as a sacred thing. At yung isang bagay na sagrado, hindi mo kakainin yon kung sumasampalataya ka sa sinabi ng Diyos. Ano po ba ang unang wika o salita ng unang taong sinaibatan po? Unang wika po. Alam mo, ang wika, meron kasing mga ugat yan. There are 5 families of languages,
Pero ang isa sa pinakaunang wikang known to man at saka sa mga inscriptions, yung Semitic. Isa yon sa pinakauna. Yung Semitic, galing yun dun sa lahi ni Sem. Kung natatandaan mo, may 3 anak si Noe. Si Chem, si Sam, at saka si Hapet. Yung Semitic doon nag-umpisa, no? And if you're going to trace back, kung si Noe, ang kanyang, yung Semitic kasi doon ang galing yung Hebrew language Yun parang pinsambuo ng Ebreo at saka ng Aramaiko. Ngayon, kung itataas mo pa Semitic, yung Hebrew and Aramaic, pataas mo, galing doon sa sinasabing Semitic, kung itataas mo pa yon, yun ang magiging wika nila Adan. Semitic, Hebrew, and Aramaic. Doon yun ang pinakamanga una. Doon sa hanay ng lahi ng tao. Kaya, isa doon ang mga wikang ginamit ni Adan at saka ni Eva. Pagdating po ni Kristo sa lupa, ano po bang itsura po niya? May mukha po ba siya o wala? May mukha? Opo. Oo, meron. Makikita nga ng mga tao kanyang mukha Pakinggan mo sa Apokalipsis. Narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap. At makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulos sa kanya. Makikita siya ng lahat ng mata, pati yung umulos sa kanya, makikita siya. Therefore, meron siyang anyo. Opo. Thank you po. Salamat din yun. Good evening po. Magandang po. Ang una ko pong tanong, paano mo po ba malalaman at mararamdaman kung tinatawag ka na po ng Diyos para magbalik loob sa Kanya? Nagkakaroon ka ng pag-ibig sa salita. Doon sa Ebanghelyo. Parang gusto mong pinakikinggan lagi, gusto mong dumadalo kung saan pinag-uusapan yung salita ng Diyos, na kung saan ka naliliwanagan. Tingnan mo nandoon sa 13:46 ng Gawa. At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe. At nagsipagsabi, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. At nang marinig ito ng mga hentil, ay nangagalak sila. At niluwalhati ang salita ng Diyos. At nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Nararamdaman mo yung tawag ng Diyos, nagagalak ka dun sa salita, sumasampalataya ka. Ayun ang tawag niya. Ikalawang Tesalonica 2:14. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. Ang pagtawag ng Diyos sa pamamagitan nito Kaya pag nagkaroon ka na ng pagpananabik, pag-ibig, paghahangad na yung salita ng Diyos maunawaan mo, yun ang tawag ng Diyos Bali po, nararamdaman ko po yan. Bali po, kaya lang po, meron po kasi under indoctrination po ako. Ngayon po, parang meron pa rin po kumbaga, may pagtatalo pa rin po. Gusto kong umattend, gusto kong ipagpatuloy. Kaya lang po, meron pong dumadating na oras na papalit-palit po ng isip. Halimbawa po, kasi po yung ate ko po, kapatid na po sa iglesia, pati po yung nanay ko. Parang pakiramdam ko po, nai-influensyahan lang ako. Kaya po merong guilt feelings na kumbaga, parang ginagawa ko lang to, hindi dahil sa tinatawag na ako ng Diyos, kundi dahil sa sinasabi nila. Kumbaga, influensya lang po sa pamilya. Ang nakaka-influensya ron yung salita ng Diyos Bali, kinakasangkapan lang po kinakasangkapan sila. Dahil kung sila lang, kapamilya mo sila, paano kanila ma-influensyahan? Dati naman kayo magkakakilala na. Di ba? Dati mo na silang kabisado. If there is another peculiar feeling that you feel na meron kang hunger and thirst for the Word of God or interest in listening to the Word of God, that is really the call of God on you. So, bali, tinatawag na po ako. Yun na nga nasa Biblia, nararamdaman mo nga di ba? Salamat po. Bukod po sa pananalangin at pagdarasal, meron pa po bang ibang paraan upang makausap ang Diyos? Kayo po, alimbawa po sa inyo, paano pong sabihin natin, nagpapahatid ng mensahe ang Diyos sa inyo para ipangalap po sa amin? Pag-aralan mo yung kanyang kalooban. Ganon. Kasi 5:17 mahirap kasi kung di babasahin basahin natin. Kaya, huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ayun, ang sabi sa Biblia, unawain natin yung kalooban ng Diyos.
I believe God speaks to me by things that are around me. Sometimes, ginagamit niya yung kapatiran for me to understand the urgency of a matter. Halimbawa, kuminsan, parang wala naman ako sa sarili na I'm doing things na wala ako sa sarili. Kagaya nun, meron lumapit sa akin. Mr. Soriano, meron na akong lupa. 1 hektarya. Bilin mo na lang mura. Wala naman akong pera. Kasi maririmati na sa bangko, sabi niya. Wala nga akong pera di pakiusapan mo yung bangko na wag rimatihin at ipangalan sa'yo. Parang wala ako sa sarili. Pumunta ako sa bangko, pinakiusapan ko. Sabi ko, uhulugan ko ng 4,000 a month. Pumayag yung manager ng bangko. Pagkaranas ng taon, yung 1 hektarya, nabayaran ko 4,000 a month. Aanin ko naman kako yung bukid. Hindi ko alam yun. Andun lang siya, bukid siya. Tapos meron na naman lumapit, 3 hektarya naman. 14 pesos isang metro. Ang mura naman kako. Ikaw, wala nang ganyang kamura rito. Kunin mo na, Mr. Soriano. Anin ko naman kako yan. Gawin mong plaisdaan. Sabi ko, maraming kapatid na makakakain ng isda. Kinuha ko, gagawin kong plaisdaan. Yung pala, doon kami magtatayo ng convention center. Hindi ko alam na yung pala, paraan ng Diyos para magkaroon kami ng convention center. Salamat. Ng gabi po. Direct po. Really. Ang katanungan ko po, tungkol yung pagkamatay ni Jesucristo, nabuhay nga uli siya, no? Nabuhay uli siya. Pagkatapos, ng 40 araw, umakyat na siya sa langit. Ngayon, ang katanungan ko, anong dahilan at anong importansya at anong resulta sa sambayanan, sa mundo, ng pag-akyat ni Jesucristo sa langit? Ano naging resulta sa atin dito sa lupa? Ng pag-akyat niya sa langit. Alam nyo, it is a necessity. Kailangan yung pag-akyat niya. Kasi, pag hindi siya akyat sa langit, isang glorified being na siya, hindi siya fit dito sa lupa Hindi siya karapat-dapat dito sa lupa. Marami siyang magagawa na hindi magiging katanggap-tanggap dito sa mga nasa lupa. Ang panahon ng ipinakipamayan niya sa lupa ay yung panahong nandun siya sa katawan tao. Kaya siya nagkatawan tao so that He can go with us, eat with us, sympathize with us, be joyful with us, dun sa panahon na yun na nabubuhay sa mundo and live an ordinary life like a man. Pero after attaining glory, pagdating dun sa siya ay nag-glorified na, hindi na siya fit dito, kaya kailangan pumalik siya sa langit. Hindi na kasi ito ang place para sa kanya So ano naging resulta sa atin? Ng pag-akyat niya sa kanyang kaharian sa mga tao. Ang resulta ng pag-akyat ni Kristo sa langit, yung pananampalataya ng mga apostol na strengthen, napatunayan niya yung kanyang mga prophecy at yung kanyang mga pinaunang salita. Yun ang pinakamahalagang nagawa nun, na patibayan ang pananampalataya ng Kristyanismo. Hindi ba kagaya ng pananampalataya ng Budismo, ng Islam, ng iba-ibang pananampalataya sa mundo, walang proof of the pronouncement of their prophets. Whereas, the prophet of Christianity, who is Jesus Christ, napatunayan niya ang kanyang mga ginawa from birth up to His death and to resurrection and ascension, napatunayan niyang totoo lahat ang sinabi niya. That is the greatest thing that had taken place nung pumanik siya sa langit. Napatunayan lahat ng kanyang sinabi para ang Christian religion magkaroon ng isang magandang basis of faith na hindi po pwedeng sampay-bakod lang kagaya ng ibang mga religion. Wala na po bukod doon. Yung napatunayan, napagtibay ang pananampalatayang Christianism. Ito, medyo nakakalito, no? Dito sa Matthew 5:17-20, sana basahin na muna, no? Sige, basahin. Tungkol sa batas ni Moses. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay.
Kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. So, ang ibig sabihin niyo po, yung batas ni Moses dapat masunod, ang sabi ni Yesu Cristo. Pero yung sinabi naman ni Paul sa Roma 3:21-22, na sinabi naman ni Paul na wag dapat sundin ang batas ni Moses. Pero sang-ayon siya sa panampalataya. So nagkakaroon ng conflict dito sa Matthew at sa Roma. Kung alin susundin, yung batas ni Moses o hindi susundin. Hindi po ang ibig sabihin sa Mateo, susundin natin yung batas ni Moses. Actually, talagang ayaw na ng Diyos na ipatupad sa atin yung batas ni Moises. 13:39 ng gawa ng mga apostol. Pakinggan niyo. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. You will not be sanctified sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kaya sa Kristiyano, hindi na pinapatupad yon. Ano ibig sabihin ng Mateo? Basahin nga natin ulit, Kapatid Willie. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Si Kristo may sabi nito Huwag niyong isipin, sabi niya sa mga Hudyo, na ako'y naparito para sirain ang kautusan at ang mga propeta. Hindi ako naparito upang sirain, kundi upang ganapin. Sa mga kapatid, si Kristo gaganapin niya yung kautusan at mga propeta. Yun ba yung kautusan ni Moises? Hindi ho yun. Nagkamali po kayo ng pagkaunawaan. Pakinggan nyo, para kanino ba yung kautusan ni Moises? Sa Timoteo. Tatapwat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matwid. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo dahil sa masasama at mga makasalanan. Sabi ni San Pablo, yung kautusan hindi ginawa yung para sa taong matwid, kundi para sa mga manggugulo, sa masasama at sa makasalanan. Si Kristo ba masama? Manggugulo ba siya? Makasalanan ba siya? Bakit natin siya pasusunurin sa utos ni Moises? Ngayon, meron siyang sinabi na yung kautusan hindi niya sisirain kundi tutuparin. Alin yung tutuparin niyang kautusan? Pakinggan niyo, sa 24 ni Lucas. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako nasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Ang tutuparin niya yung bagay na nasusulat tungkol sa kanya. Sa kautusan ni Moises, sa propeta at saka sa mga awit. Kasi may kautusang susundin si Kristo Dapat yung mind. Pero hindi yun yung 10 utos. Hindi yun yung huwag kang papatay, huwag kang mangangalon niya, huwag kang magnanakaw. Hindi yun. Para sa masasamang tao yun. Merong kautusan ng Diyos para kay Kristo. 10:4. Nang magkagayoy, sinabi ko, narito, ako'y pumarito. Sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Meron talaga nakasulat tungkol para sa kanya kay Kristo. Yun ang susundin niya. Lahat ng inch noon, lahat ng detalye, sinunod niya mula nang siya'y bata. Nasunod lahat yun. Nung siya'y mawala, nahanap siya ni Maria at ni Jose, anak, ba't 3 araw kami hanap hindi ka namin makita Andito ka lang pala. Hindi mo ba nalalaman, dapat akong magpalumagak sa bahay ng aking ama, gaya ng nasusulat. Tapos, yun naman, bakit siya ipinanganak sa Bethlehem? Gaya ng nasusulat. Ba't siya dinala sa Egypto?
Gaya ng nasusulat. Kaya, yung mga bagay na nasusulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moises, sa mga propeta, at sa mga awit. Para sa kanya yon, hindi yun ang 10 utos. Salamat po. Maraming salamat. Magandang gabi ho, Brother Eli. Magandang gabi po. May dalawa po akong tanong. Sige po. Pero pwede hong tanong ko lang ho muna, nagugutom na rin ho kasi ko eh. Meron pong bata sa Biblia na huwag kang kakain sa hindi mo kaanib, pero pwede ka magpakain sa... Ano po ba yun? Gusto kong malinawan nyo kung pwede ko bang kainin ito, hindi pa ho kaanib eh. Kaya nga sa namin inihanda para sa iyo eh. Hindi po masama. Hindi. Ay, salamat po. Kaya nga namin ibinibigay. Alam mo kasi ganito yon, ano? Ako ganito, ang aming kasi paniniwala, ito'y Bible exposition. We are inviting many people, as many people as possible, from different walks of life, from different faiths. Ano? Ang sabi ni Kristo, iibigin mo kapatid mo. Iibigin mo kapwa mo. Iibigin mo rin ang iyong kaaway. Dito, marami kaming naaanyayahan. Siguradong may kaaway kaming nakakapunta rito. Kaaway hindi sa patayan, ano? Hindi kaaway sa pananampalataya. Hindi namin kaisa. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para matupad namin yon. Mamahalin mo yung kapwa mo, mamahalin mo yung kapatid mo, mamahalin mo pati kaaway mo. Sabi, pag nagutom, pakanin mo, pag nauhaw, painin mo. Walang masama. Okay, salamat po. Ito ho ang tanong ko. Sige. Sa Genesis po ng chapter 1, verse 1, nakalagay po doon na nung gawin po ng Panginoong Diyos, Ama, ang langit at ang lupa. At nakalagay rin po na nanggaling po ang liwanag at ikinalat niya sa kalawakan ng kadiliman. Parang ganun, no? Gusto ko lamang po maintindihan kung totoo ho bang nauna ang dilim sa liwanag. Siyempre. Sa madalit sabi po, kung ang Diyos ginawa po ang langit at lupa at let there be light, magkaroon ng liwanag, at siya po ay nakatira rin sa langit, bagong gawa niya rin lang po yung titirahan niya. Gawa niya rin yung? Nung gawin niya po yung langit at lupa, heaven and earth yung tinitirhan niya o kung ano man hong tawag doon sa pinanggalingan niya heaven din Heaven din po ba? Di kagagawa lang din niya po nung kanyang tinirhan? Hindi. Ano po bang ron? Kasi, maano yung tanong mo, masalimuot para sa akin dahil ang tanong mo una, yung nauna ba ang dilim o ang liwanag. Ganito kasi yun, ano? Para wag ka ma-mix up, wag tayo ma-mix up na lahat. Ang Diyos, siyempre may tinitirhan siya. Meron siyang place of abode. Sa Biblia, ang tawag doon, place of abode. Ngayon, kaya siya lilikha ng langit at ng lupa, may titira uli doon May titira Yung langit may titira, yung lupa meron. Yung mga tao nga sa lupa diba? Ngayon, nung gawin niya yung langit at lupa na may tirahan na siya, matagal na. Matagal na siyang nakatira doon sa tirahan niya. Nung gawin niya yung langit at lupa. Pero hindi siya sa langit nakatira. Hindi rin po sa heaven na tinatawag. Hindi. Yun nga ang assignment ng mga pastor ngayon na binigay ko sa TV Kung saan nakatira ang Diyos. Salamat ba? Bago. Yung sagot. Meron po ako nabasa sa yung binabasa ko, Brother Eli, yung yung verse, yung King James Version na English. Inilista ko na nakalagay dito sa Leviticus po ata yun, chapter 1,
verse 1 and 3, tsaka Revelation chapter 15 and 5, na nanggaling, meron pong bumukas, nagbukas daw po ang kalangitan at bumaba ang English ko kasi binabasa ko na lang ho. Yung the door of the tabernacle of the congregation in the heaven, or the temple of the tabernacle of the testimony. Gusto ko lang po malaman kung ano po ba yung door of the tabernacle of the congregation, or yung the temple of the tabernacle of the testimony. Palagay ko, ano po ang binabasa mo yung King James ka mo? O King James po na Palagay ko English. hindi. Nasa akin. Ano yung 15:5? Pakibasa. Hindi, Leviticus ata. Chapter 1. Apocalypse yung sinasabi mo? Leviticus chapter 1 verse 1 and 3. Sige, pakibasa mo. And the Lord called unto Moses, and spake unto him out of the tabernacle of the congregation, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any man of you bring an offering unto the Lord, ye shall bring your offering of the cattle, even of the herd and of the flock. If his offering be a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish. He shall offer it of his own voluntary will at the door of the tabernacle of the congregation before the Lord. Ano yung sinasabi mo pang isa sa Revelation chapter 15 verse 5. 15 verse 5. Pakibasa mo sa Tagalog. Sige, pakibasa. And after that I looked, and behold, the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was opened. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at ang sangtuaryo ng tabernakulo ng patotoo sa langit ay nabuksan. Ayun. Yung maaari nakukonfuse ka dahil magkaibang bagay ang binabasa mo. Ito, pintuan ng tabernakulo ng kapisanan sa Israel. Yun namang isa, tabernakulo ng santuaryo sa langit. Yung nasa Apocalypse, sa langit yun. Yung nasa Levitico, sa lupa yun. At yun, kung gagamitin natin ang ating sense of sabihin na natin yung mitikuloso nating pag-iisip. Yung tabernakulo kasi, yun parang isang temporary place Yung tabernakulo, binubuhat-buhat yun sa Israel because they are traveling from Egypt to the promised land. But during their travel, they have to offer burnt offerings, sacrifices. They have to offer praises and worship to the Lord along their way from Egypt to Canaan or in Palestine. Kaya meron silang daladalang buhat-buhat na tabernakulo. Ngayon may mga rules doon and regulations regarding the tabernacle. Hindi pwedeng pumasok doon ang babaeng may regla. Hindi pwedeng pumasok doon ang bagong kasal hanggang hindi nakakaisang taon. No? Sa tabernakulo, bawal pumasok yung lalaking sira ang bayo. Halimbawa, isa lang ang itlog niya, hindi siya pwedeng pumasok. Or baog. Hindi. Not necessarily baog. Not necessarily. Yung sira yung kanyang testicles, yung kanyang organ of reproduction. Hindi pwedeng pumasok doon yung bungi. Yung may mga kapansanan. Kaya pati yung i-offer mo ron, sinasabi doon sa 1.3 nung pinabasa mong talata, pag mag-o-offer kayo ng burnt offering, dapat na i-offer nyo isang tupa, walang kapintasan, walang sira, walang kahit anong diferensya, doon ipapasok sa pintuan ng tabernakulo. Bakit? Kasi nakaabang yung saserdote. Sa may pintuan tatanggapin yung offering mo.
Yung saserdote, ordinaryong saserdote yun, ano? Yun ang tumatanggap noon. Tapos, minsan sa isang taon, yung dakilang saserdote naman, pumapasok doon sa ikatlong chamber. Yun ang tinatawag na Holy of Holies. Yung, ang tawag sa Tagalog, dakong kabanal-banalan. Ngayon, yung model ng tabernakulo na yan sa Israel, meron din yung model sa langit. May kapareho yan sa langit. Symbolic of what is in heaven. Kaya, siguro magugulo ka doon sa nabasa mo kasi pinipilit mo siguro i-reconcile na magkapareho yung nandun sa Israel na buhat-buhat nila kaysa yung nasa langit, na yung santuaryo na yon hindi po pwede yung maging symbol, pero hindi pwedeng magkaparehong-pareho because of the fact that that tabernacle in heaven symbolizes permanence. Pakinggan mo, ha? Hebreo 8:1 patuloy. Ang kinauwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: meron tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit, ministro sa santuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Ayun. Yun eh, tunay na tabernakulong itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Eh, yung dito sa Leviticus, tayo lang nila mo eh. Yung po ba, Brother Eli, ang kinalalagyan ngayon ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng mga anghel? Yung dakong kabanal-banalan, andun yung Ama. Sa tabernakulo sa langit. At ang pumapasok lang doon, yung dakilang saserdote, na sa ating panahon ay si Kristo. Ayun po. Salamat po, Brother Eli. Maganda po. Ang tatanong ko po, tungkol po sa naging paksa ng nakaraan. Saan po? At ngayon. Saan po? Yung pong naging paksa ninyo nung nakaraang Huwebes, saka po yung itinuloy ninyo paksa ninyo. Yun dito, yun dito. Opo. Saka po yung nakaraan. Dahil di po nagkaroon kakataon na makapagtanong, dahil di ako nakalista. Ngayon, ang una ko po itatanong tungkol po sa ikalawang pagparito ng Panginoong Kristo. Wala po akong sinasabi na ikalawang pagparito. Ano po? Ang paksa po ninyo, yung pagparito. Pero hindi ko po nilalagyan ng ikalawang. Understood na po yung pagparito ng Kristo, yung pong ikalawa. Wag po. Hindi po nakalagay sa Biblia. Hindi po ganun. Ay, wala po kayong mababasang ikalawang pagparito sa Biblia. Wala, Hindi po ba yung Miski ho si Manalo, hindi po ba yung muling pagparito ni Kristo, yung po ang ikalawa? Hindi po. Hindi ganun ang paniniwala. Pang-ilan po yung muling pagparito ni Kristo? Marami ho yun. Hindi natin... Hindi po, yung pong katapusan ng sanlibutan, di ba? Oho. Ang tinatanong ng mga apostol, kailan niya ang yung pagparito at ang katapusan ng sanlibutan. Sa mga tweet po, yung muling pagparito ng Panginoon Kristo. Oho. Pero hindi ho ikalawang pagparito yun. Ayoko Pang-ilan po yun? Ayoko nga po kayo na baka maparatangan ako na nagsabi ako nung salitang ikalawang pagparito. Hindi po. Pang-ilang pagparito po ng Panginoon sa Kristo? Muling pagparito ang aming paniniwala ron. Pero hindi po ikalawa. Alam niyo kung bakit? Bibigyan ko kayo ng paliwanag kung bakit. Si Kristo kasi, pagkukunin niya na yung mga, i-resurrect niya na yung mga nangamatay kay Kristo, hindi naman siya paparito eh. Sasalubungin siya sa alapaap. Hindi siya paparito. He will not touch down. Di ba nakalagay sa Biblia, muli siyang paparito? Oho. Kaya nga, sinasabi ko sa iyo, yung pagparito niya, nakukunin niya yung mga maliligtas, hindi siya ta-touch down. Sasalubungin siya sa alapaap. 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, at may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin.
Hindi man siya babang-babangan dito eh. Sasalubungin siya. We will meet him on the air, sabi sa Biblia. Kaya ho yung parito na sinasabi nyo, na sinasabi ng ating Panginoong Jesus, meron hong mga konsepto yun na dapat nating maintindihan eh. Hindi ho, ang paniniwala kasi ng marami, pati na ng Iglesia ni Cristo, nasa pasugo, ikalawang pagparito. Eh, ang totoo po. Pangilan po yung muling pagparito ng Panginoon. Ayoko nga pong bigyan sa inyo kung ilan eh. Yung ba ang pagparito ng Panginoon Kristo nung ipanganak siya ni Maria? Hindi po. Tingnan ninyo, papakita ko. Hindi ho yun ang una niyang pagparito sa mundo eh. Nung ipanganak siya ni Maria, hindi ho eh. 10:4. Uno muna. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman. Ayan, sabi ni San Pablo, mangangaral na sa Diyos, hindi ko ibig na hindi nyo malaman. Ewan ko lang kung hindi ipinaalam sa inyo ni Mr. Manalo ito. Pero kung si Pablo sana ang mangaral nyo, hindi siya papayag na hindi nyo ito malaman. Alin ito? Na ang ating mga magulang ay nangapasailalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. Di ba yung mga Israelitan tumawid sa dagat na puno yung nahawi yung dagat? Sila kay nabautismuhan sa alapaap na nasa ibabaw at sa dagat na kanilang tinawid. Tuloy. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu. Kumain sila ng isang pagkain ayon sa Espiritu, yung umuulan sa langit na mana. Tapos, at lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. Kita nyo, doon pa sa panahong Israel, nandun na si Kristo. Sa panahong naglalakbay, sa panahon po na naglalakbay ang Israel from Egypt to the Palestine, may bato na nagsusupply ng kanilang inumin. Silang lahat kay uminom sa batong yaon na ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. Diba? Ay noon pa pumunta na si Kristo sa lupa eh. Actually, mula pa kay Moises at sa lahat ng propeta, nagpunta na si Kristo sa lupa. Nagtuturo na siya. Bilang espiritu naman. Pakinggan mo. Unang Pedro. Tungkol sa pagkaligtas na ito, ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo. Yung mga propeta nung araw, tinuruan na ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. They prophesied with the Spirit of Christ in them. Kaya yung Espiritu ni Kristo noon pa, nagpupunta na rito sa lupa eh. Nagtuturo na sa mga propeta. Kaya nga sabi ni Kristo, ako ang Alpha, ako Omega, ako ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Kung wala siya noong una, paano niyang masasabi siya ang Alpha at Omega? Siguro, pwede mong masabi, siya ang Zeta at ang Omega. Nasa gitna lang siya nag-umpisa. Pero hindi, nag-umpisa siya sa Alpha. The first letter of the Greek alphabet. Noon pa kasi, nandito na, pumupunta na si Kristo sa lupa. Ang punto po kasi ng tanong ko, tungkol po sa sinabi yung nakaraan, na ang pagparito ng Panginoon Kristo, ang muling pagparito niya, hindi pa malapit. Yung po sabi niyo nakaraan. At tinututulan po niyo yung maraming mga nangangaral. Tama po yun. Na hindi pa malapit. Pero sa Biblia po, at maraming mga talata ng Biblia nagsasabi na malapit na. Malapit na pag nakita na lahat ng tanda. Sabi niya, pag nakita nyo na lahat ang mga bagay na ito, lahat, nakita na.
Palastasin nyo, siya'y malapit na. Doon lang malapit pag nakita na lahat. Eh, hindi pa naman nakikita lahat eh. Katunayan nga, 1914 pa sinasabi na ni Mr. Manalo, malapit. Eh, 1998 na ngayon, wala pa. Paano ba namang malapit yung ketagal na? Naka-84 anyos na. O, Meron diba? po kayong ginamit na patayin sa Biblia na patunayan, para patunayan nyo na hindi pa malapit. Eh, yung pong Marcos 13? 13, 28, 29. Sige, basahin yung po. pong sa Higos. Sa puno nga ng igos, ay pag-aralan ninyo ang kanyang talimhaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga, at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo. Pagka nangakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na. Kailan malapit na? Pag nakita nyo nang nangyari. Eh, hindi pa nangyayari yung malaking kapighatian eh. Eh, hindi pa siya malapit. Di ba? Siguro naman, hindi nyo itatatwa, mayroon pang mga hula na hindi nakikita. Kagaya nung pagpula ng buwan at pagdilim ng araw. Wala pa, hindi pa natin nakikita yun. Yung malaking kapighatian, hindi pa rin. Sabi niya, explicitly said, pag nakita nyo nang nangyari ang mga bagay na ito, malapit na. Hindi pa nga nangyayari iba eh. May nangyari na pero hindi pa lahat. Kaya iniintay kung mangyari lahat, malapit na. At yung malapit na yon, sandali lang yon, buwan lang yon. Dahil pag nakita nyo ikaw yung puno ng higos na nanariwa ng dahon, malapit na ang tag-araw. It's a matter of months na lang eh. Ganon din naman kayo. Pag nakita nyo ito, malapit na. Buwan na lang ang bibilangin. Eh si Mr. Manalo, 84 years na, 84 years na ang binilang. Hanggang ngayon, wala pa si Kristo eh. Nakamatayan niya na nga eh. Ginong Soriano, ang sinasabi po ng mga ministro ng Iglesia ni Kristo, malapit na. Pero hindi po nagbigay ng tiyak na petsa o araw. Ang sinasabi po, pag naganap na yung mga palatandaan at patuloy pang magaganap. Eh, hindi po ganun ang nasa pasugo. Hindi po ganun. Meron po akong kopya ng pasugo ng 1939. Yung kauna-unahan labas ng pasugo. Noon pa malapit na eh. Kasi 1913 nag-umpisa ang Iglesia ni Cristo. 1939 naglabas sila ng pasugo. Doon sa pasugo ng 1939, ang nakaritrato pa nga anghel na babae na may barot saya eh. Parang Pilipina yung anghel eh. Na may daladala ng pasugo eh. Doon nakasulat na. Pwede po ba sa susunod makakita po namin yung pasugong sinasabi? Pwede. Ano mo yung serious copy? Eh po, ang pangalawang tanong ko po. Sige po. Iwan ko na ho yung unang tanong ko dahil sige po. Kahaba ng society. Yung unang sinabi po ninyo, yung may nagtanong dito tungkol po sa ang Diyos, merong isang bagay dito sa lupa na hindi niya alam. Binigay po ninyo batayan yung nasa Genesis, kay Abraham po, saka yung kay Isaac. Ngayon, ang tanong ko po, kung ang pagkaunawa po ninyo, ang Diyos ay merong hindi alam, ibig po bang sabihin eh, may imposible sa Diyos? Meron. Basahin mo sa Tagalog. Upang sa dalawang bagay na di mababago, na diya'y di maaaring ang Diyos ay maghulaan. Basahin mo sa English. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie. Ito mo. It is impossible for God to lie. Ang katunayan doon sa Titus chapter 1 verse 2 sa English. Tagalog. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. English. In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. God that cannot lie.
Bakit? It is impossible for God to lie. Kaya, yung sinasabi mo, born again, wala raw imposible sa Diyos. Katangahan sa Biblia yun. Huwag kayong magagalit sa akin. Ako naniniwala, marami talagang tanga sa Biblia. Daldal ng daldal, hindi muna binasang mabuti ang Biblia at pinag-aralan ng kanyang konteksto. Mayroong mga bagay hindi pwedeng magawa ng Diyos eh. Ito isa. Hindi ka pwedeng pilitin ng Diyos eh. Magpakita kayo ng taong pinilit ng Diyos kahit isa. Ha? Wala. Kasi sabi ng Diyos eh, o sige, bayaan niyo yung matuwid, magpakatuwid pa. Yung marumi, magpakarumi pa. Ikaw mamimili. Pwede ka bang pilitin? Hindi. Kaya nga hindi ka mapilit eh. Kung ang Diyos mamimilit, walang tarantado sa tao sa mundo ngayon. Pwede ka ba? Pag pinilit ka, hindi pwede. Lahat tayo para robot na, diretso. Kaliwa. Kaya bang gawin ng Diyos yun? Kaya niya yun. Pero hindi niya gagawin yun. Dahil siya mismo ang sisira sa kanyang sarili. Lalabagin niya ang kanyang sarili. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Pag sinabi niya, binigyan ko kayo ng kalayaan, piliin niyong mabuti o masama, hindi niya sisirain yun. Kaya hindi nga niya alam kung alin ang pipiliin mo eh. Pag namili ka na, alam na niya. Pero hanggang di ka pa namimili, di niya pa alam. Kaya si David eh, si Abraham, papatayin niya yung anak niya eh. Sabi ng Diyos, huwag mo lang ituloy. Ngayon, alam ko na ikaw ay natatakot sa Diyos. Kailan? Ngayon. Bakit? Pwede naman tumanggi si Abraham eh. Pwede siyang tumanggi. Pwede niyang magsundin ng Diyos eh. Binigyan siya ng power. Binigyan siya ng might. We are given the might and the power to accept and to reject Him. Di ba may mga tao ni-reject nila ang Diyos? How come na na-reject nila? Kasi binigyan sila ng kapangyarihan i-reject nila ang Diyos. Kaya ikaw mamimili. Sa makatwit po, meron talagang hindi alam ang Diyos dito sa lupa. Oo, meron. Yung hindi niya alam, yung hindi niya pinakikialaman. Kasi, ikaw nga mamimili. Halimbawa, itong bata. Sige, 17 anyos, 18, nagkaisip ka na. Naalaman mo yung salita ng Diyos sa Biblia, mamili ka. Tama nakikinig ka, hindi pa alam ng Diyos kung alin ang pipiliin mo. Ngayon, pag nagdesisyon ka, Diyos, susunod po ako sa'yo. Sa puso mo, hindi mo pa sinasabi. Alam na ng Diyos yun. Pero habang wala pa yung desisyon na yun, hindi niya pa alam yun. Dadaan ka pa nga sa pagsubok eh. Pakinggan nyo, 13:3 ng Deuteronomio. Basa. Ay, huwag mong didinggi ang mga salita ng manghuhulang yaon o ng mapanaginiping yaon ng mga panaginip sapagkat sinusubo kayo ng Panginoon ninyong Diyos. Kayo ba, tinatanggap nyo ang Diyos, sinusubok niya tayong mga tao? Tinatanggap nyo? Tanungin natin ang Diyos, Diyos, ba't mo kami sinusubok? Basahin natin. Ay, sinusubo kayo? Ay, sinusubo kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong... Bakit tayo sinusubok ng Diyos? Upang maalaman niya kung iniibig natin siya ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Malalaman niya ba hanggang di kanya sinusubok? Hindi. Hindi niya alam. Pero pag nasubok ka, nakita niyang Diyos, nagpasya ka sa puso mo, na talagang siya ang pangunahin sa puso mo, siya ang una sa lahat, susundin mo siya, alam na niya. Ayun. Pero hindi kanya pinilit. Hindi kanya man pinuwersa. Nasa sayo ang pagpili. Pag napili mo na, alam na niya, okay na. Kaya wala siyang hindi alam eh. Pagka nandun na sa tamang panahon. Pero hanggang hindi ka pa nagdidesisyon, di pa sigurado ng Diyos eh. Ngayon, baka nagdesisyon ka. Para kang isang sumagot sa binata na napilitan lang. Sige na, tanggapin mo na ang proposal. Sige na nga. Para ka sumagot sa Diyos, sige na nga, Diyos, magpapabautis mo na ako. Nakita ng Diyos, medyo alanganin ka pa eh. Dadaling ka niya sa pagsubok, susubukin ka niya para matiyak niya kung totoo sa loob mo yung... Itanong mo kay Soriano. Tuloy ko po itanong ko. Yung tungkol po sa sinabi nyo na pinatunayan nyo na mayroong hindi alam ng Diyos dito sa lupa, yung pupang anghel alam ang lahat ng mga bagay dito sa lupa. Pagka bagay, alam ng anghel. Pag bagay, existing na yun bagay.
Hindi ho basta anghel, ha? Yung anghel ng Diyos. Basahin natin. Lumilito po na mas matalino pa at mas Hindi yung magaling pa yung gano'n. anghel. Hindi yung gano'n. Namumuntos lang kayo eh. Unawain Hindi nyo. po. Kasi yung Hindi, po unawain nyo, maintindihan nyo. Bagay. Basahin natin. At ang aking Panginoon ay pantas ayon sa karunungan ng anghel ng Diyos na makaalam ng lahat ng mga bagay na nasa lupa. Todas las cosas en la tierra. Makaalam ng lahat ng mga bagay na nasa lupa. Nasa lupa. Existing na. Kaya alam na ng anghel. Ayun naman sinasabi ko sa inyo, hindi pa existing eh. Hindi pa nga sinusubok eh. Hindi pa nagdidesisyon eh. O miski anghel, hindi alam yun. Ang alam ng anghel, yung lahat ng bagay na nasa lupa. Pag nasa, ibig sabihin nag-i-exist na, something that exists. Umiiral na. Kaya alam na ng anghel. Kapangyarihang bigay ng Diyos yun sa mga anghel. Ngayon, mismong ang Diyos, pagka hindi pa nag-i-exist dun sa puso mo, yung desisyon, kung ikaw ay magsasa-Diyos o magsasa-demonyo ka, kaya lang si Satanas lang eh. O, tenyo ha, mag-usap na lang tayo ng lohika. Huwag na muna tayong bumasa ng Biblia para magkaintindihan tayo. Dahil yung tanong nyo sa akin, wala sa Biblia. Yung sagot ko, nasa Biblia eh. O, di ba? Sabi nyo, walang imposible sa Diyos. Nasa Biblia, may imposible sa Diyos. O, di ba? Nasa Biblia, meron siyang hindi alam. Upang malaman niya. Ba't upang malaman? Dahil hindi niya pa alam. Yun na akin nasa Biblia eh. Ngayon po, susundan ko kayo ng wala sa Biblia. Ganito. Di ba ang Diyos ang lumikha sa kirubin? Nung bang gawin niya yung kirubin, alam niyang magsasatanas o hindi? Kung alam naman pala niya magsasatanas, de nonsense yung Diyos mo. Ba't ginawa pa niya? Di ba? Hindi niya alam eh. Bakit hindi niya alam? Kasi binigyan niya nga ng free will. Miski tao may free will, miski anghel may free will. Kaya nga miski anghel may masamang anghel eh. Bakit? Gumawa sila ng labag sa gusto ng Diyos. Eh hindi alam ng Diyos yun, nagaganon nila ang Diyos. Hindi niisip ng Diyos yun. Parang isang babaeng na nga sa pag-ibig eh, daladala yung kanyang anak, buntis siya. Sa pagmamahal ako, paglabas nitong anak ko sana maganda to, bibili ko to lang. Iniisip mo, meron man namang nagbubuntis na ina na, bibili ko lang kabaong itong walang ito, sasaksakin ko. Wala nun. Wala nun. Kaya nung lumikha ang Diyos, lumikha ba siya ng impyerno? Wala. Walang parusa nung una siyang lumikha. Walang impyerno nun, di kasali sa plano ng Diyos yun. Kaya lang nagka-impyerno, nung makita ng Diyos, na yung tao na binigyan niya ng karapatang pumili lang mabuti at masama, mas pinili pa yung masama kaysa sa mabuti. Kaya lang siya gumawa ng impyerno. Ano no? Lalabas kasi, lalabas nonsense ang Diyos eh. Alam niya na pala lahat ng bagay. Alam niya na ang demonyo ay magwawalang yan. Ba't gumawa pa siya ng tarantado na yun? O, di ba? Hindi nga niya alam yun eh. Ito tanong ko. Ibig po ba sabihin na may hangganan po yung karunungan, pangunawa at kaalaman ng Diyos? Hindi ganun. Pakahulugan nyo lang yun. May hangganan. Sinasabi sa Biblia, ang kanyang kapangyarihan at pagka-Diyos walang hanggan. Eh hindi ko mo binigyan niya tayo ng free will, may hangganan na. Hindi ganun. Sandali po. Sa Biblia po, yung sinabi ko na ang kaalaman, karunungan at pangunawa ng Diyos, walang hanggan. Tama po, sinabi ko nga sa inyo, walang hanggan. Pero ang sabi po ninyo sa akin, sinabi po ninyo, conclusion ko lang yun, yun ay isipan ko lang yun. Pero yung po, tinote ko po hindi kayo, hindi. Ang sabi nyo, ang ibig nyo ban sabihin? Sabi nyo, may hangganan yung kapangyarihan. Kayo nagsabi nun eh. Ang nasa Biblia, walang hangganan yung kapangyarihan ng Diyos. Ang binabaliktad mo naman ako, kapatid eh. Ang sinabi ko po, binabaliktad mo ako, harapan mo akong binabaliktad niyan eh. Ang sabi mo kanina, kahit i-replay natin, ibig nyo huban sabihin, may hangganan yung karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Ikaw may sabi nun, hindi ako. Ang sabi ko, sa Biblia, walang kapangyarihan ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang kapangyarihan. Sandali po. Hindi ko po sinabi na yung tinanong ko sa inyo, hindi ko sinabi yun. Yun ay kinote ko sa Biblia. Wala nga sa Biblia yun eh. Wala po pa sa Biblia yung... Wala yung sinabi mo na ang ibig nyo ban sabihin. Sabi mo sa akin eh, ang ibig nyo ban sabihin, may hangganan yung kapangyarihan ng Diyos. Sa'yo galing yun, wala sa Biblia yun. Tanong ko po yun, batay sa Biblia. Ay, hindi batay sa Biblia yun. Ang nasa Biblia, walang hanggan ang kanyang kapangyarihan eh. Di mo pa papilo namin magtanong? Oo, tama yun. Kaya ang sa lalagay mo, hindi ka nagtatanong kasi eh. Ikaw tumatanong ka. Pinagbibigyan lang kita. Dinidiskusyon mo ko eh.
Ang nagtatanong, hindi niya alam yung sinatanong niya. Di ba? Kaya lang pinagbibigyan kita, baka masabi mo sa mga ministro mo, takot ako sa inyo. Hindi ako takot sa inyo, tandaan mo yun. Pinagbibigyan lang kita. Ang aming anyaya rito, magtatanong, hindi didiskusyon. Pero kung gusto mo diskusyon, ministro mo ang papuntahin mo sa TV. Gano'n na ibig ko sabihin. Kung ako nakikipag-diskusyon, maraming lang ang ginagawa kong pagtatanong. Hinahayaan ko kayong paliwanag. Hindi nga, pauwi nga tayo sa diskusyon eh. Hindi po. Dahil meron ka nang tutol eh, di ba? Meron ka nang paniniwala mong sarili eh. Natural na ho, bawat pagtatanong, merong pagtutol. O hindi pagtatanong yung pag may pagtutol. Ang nagtatanong kasi, hindi niya alam yung tinatanong niya, hindi siya tututol. Ngayon, kung alam mo, may tutol ka nga. Meron ka na kasing conceived idea eh. Kasi, meron ka ng preconceived idea. Tinanong ko, bakit dun sa naging paksa nyo, yung nakaraan at saka Yun nga, ang ibig ko nga sabihin sa'yo kapatid, hindi na nga nauwi sa pagtatanong dahil tinututulan mo nga yung sagot ko eh. Sinasabi po ninyo, ministro ang daling ko rito. Hindi rito sa TV. Ayoko rito. Sabi nyo kasi dito eh. Hindi, sa TV. Tinan mo kapatid ha, patutunayan ko lang sa'yo na ikaw nagsisinungaling ka. I-rewind mo, i-rewind. Papakita ko lang sa'yo. Sige o, pasensya na kayo, nagkamali. Inaano mo ako eh, pinapaamin mo ako sa hindi ko sinabi eh. Sabi ko, ministro mo ang dalin mo sa TV. Yun ang sinabi ko eh. Sige o, inaamin ko, maaaring nagkamali lang ako ng yun nga, kaya siguro, mas maganda. Pero yung bagay na yun, bilang tao, nagkamali ako ng pagkaunawa sa sinabi ko na sa sinabi niyo daling ministro dito. Maraming kasi ano naman yun eh, magiging unfair naman pag dadalhin mo yung ministro rito eh, di ba? Sasabihin nyo, teritoryo namin dito eh, dadalhin mo rito? Sa TV sabi ko, kasi ang standing na hamon ko sa Iglesia ni Cristo, para sa kaliliwanag ng lahat, sa TV, gusto nila sa Plaza Miranda eh. Sabi ko, ayoko doon, magulo ron eh. Mga senador, binomba ron eh, tayo pa hindi bombahin doon, Sa TV, kaming dalawa lang ni Manalo, okay lang, magkagulo man kami ron, hindi kami magkakamatayan. Bakit? May cameraman, saka kaming dalawa. Walang kasama kahit sino. Yun ang hamon ko eh. At ang hamon ko nga, kahit mayaman kayo, kahit ako na magbayad ng airtime, matuloy lang. Matuloy lang kahit ako magbayad. Ayaw naman nila eh. Ayaw naman nila eh. Dali po. Sinasabi nyo na ayaw nyo sa Plaza Miranda dahil magulo ron. Diba? Tingnan si Erap, hinahamon ni Divinesia sa Plaza Miranda, ayaw din. Vice President na yun, maraming bodyguard. Yung po sa politika po yun eh. Ay kahit no, pareho. Alam mo, mas mahirap pag-usapan ng relihiyon kaysa politika. Sa makatweet ko, natatakot po kayo na... Alin? Na halimbawa Oo, natatakot talaga ako. Mamatay. I fear not for myself, but for the people who will go there. For myself. Talaga natatakot ako. Eto, masasabi ko sa'yo kapatid. Esteban po ba? Si Apostol Pablo at si Bernabe, natakot po ba sila sa pangangaral ng salita ng Diyos? Hindi ako natatakot eh. Biro mong liit kunto. Dapat po humarap wala kayo. namang maipapakita kang ministro ngayong panahong itong umaatake sa inyo kundi ako eh. Natatakot ba ako? Hindi nga ako natatakot eh. Dahil kung natatakot ako, titikin ko, bunga nga ako. Hindi mo naman ako po pwedeng pigilang magsalita nung kalayaan ko yun eh. Salamat din sa'yo kapatid. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.